And good morning po sa bawat isa. We are Glenn and Julie from Church of Christ May Bangkal, under Pastor Norman and Pastora Joyce, under po ng network ni Pastor Lito and Pastora Tesperen. And thank you po kay Pastor Nonan and Pastora Tini for the privilege to speak and to testify kung paano kumilos yung Lord sa buhay po na meron kami. And good morning po, I'm Glenn po. And isa po akong teacher, no, mula sa DepEd. And isa po akong Christian simula birth kasi yung aking parents, both silang Christian din. Pero before talaga yon ay traditional Christian. Sobrang iba na kapag Sunday, Christian ka, kapag Monday to Saturday, meron kang ibang personality. Yun, ganun po ako dati. Tapos yung offering ko po dati, kala ko makapagbigay na ako ng 200, 300, parang laking-laki na po ako doon. Parang feeling ko, nakapag-offering ako, parang proud na ako sa sarili ko. Hindi rin ako nakakapag ng tithes dati, nakakapagbigay ng yung tamang tithes. And gratefully po, nakilala ko po yung aking asawa. Siya po yung nag-introduce sa akin, in-invite niya po ako sa G12 process. Nung una po talaga, napaka-kontrabida ko po talaga. Lagi ko po siyang kinokontra. Lagi akong very against po ako sa kanila sa G12. Pero nung makita ko, kilala ko kasi yung family po nila, nakikita ko merong something na nagbabago sa kanila. Nabe-bless sila, tapos yung family nila umaayos, tapos blessing upon blessing yung dumadating sa family nila. Kaya sabi ko, Lord, anong meron sa kanila? Gusto ko ako din. Kaya yun, nag-follow po ako doon sa nag-G12 process din po ako. And yun po talaga doon na-open sa akin na ang dami kong binitawan, ang daming nagbago. From traditional Christian, nakala ko okay na yun, hindi pala. Marami pa pala akong dapat baguhin. And ngayon po, patuloy pa rin naman po akong binabago. Yan po, sabi po katulad yung sinabi ni Pastor Lito kanina, nung nasa G12 na po, alam na po, luminaw na po yung vision. Luminaw na, and alam ko na yung purpose. Kaya yun, go and make disciples. Ginagawa naman po talaga. Kaya nga lang, ayun po, limited. Limited po talaga. Tama po yung system. Kaya lang po, limitado po ang resources. Kaya kahit na gusto kong i-disciple yung mga estudyante ko, na-invite ko po yung mga estudyante ko na nagka-campus ministry po ako, pero hindi ko sila kaya lahat po, kaya dinelegate ko po sa ibang leaders kasi po yung resources ko kulang. Yun po yung naging scenario ko po sa pagka-campus ministry. And November 2023 po, batch 9 po, napunta po ako dito. And talagang grabe yung spirit, grabe yung wisdom na sa akin, na-instill sa akin. And to make it short, meron akong natutunan, pero merong kulang. Kaya po nandito po ulit ako ngayon. Kasi yung tinuro ni Pastor Tini na yung supernatural law, meron akong hindi na-obey. So kung magiging obedient pala tayo, i-100% mo na. Kasi nakapag-first fruit naman ako, nakapag-tithes naman ako, okay naman yung discipleship ko. Pero ang nag-law of abandonment, hindi ako nag-resign. Ang nag-resign yung misis ko. Ako yung nagpunta rito, pero yung nag-a-apply ng natutunan ko siya. Pati siya yung nag-resign, yung back pay niya, binigay sa akin, pinambili ko ng laptop kasi sobrang excited ako. Ang ganda dito. Ito yung opportunity. Kung ano yung top of the line ng Mac, M3 Max, talaga binili ko para mabilis mag-process, para umasa ako sa skill ko. Kasi sabi ko, ang tagal kong media team sa school, kaya kayang-kaya ko to. Basic sa akin to. Pero pinamukha sa akin ni Lord, it's not about you. It's not about your skill. It's not about your ability. Hindi, kahit mamahalin yung gamit mo, hindi yan ang bibigay ng victory sa'yo. Talagang nahiya ako kay Lord. 6 months talaga bago dumating yung client. Tapos, hindi pa siya ganun kalaki, hindi siya premium. Tapos
yung tinrain ko na video editing, tsaka yung talagang master ko na video editing, hindi yun yung binigay sa akin. Nasa graphics ako. Kaya talagang pinamukha ni Lord sa akin, hindi yan about sa'yo. Hindi ka magtatagumpay dahil sa sarili mo. O dahil sa bigay ng mundo na gadget mo, hindi. Kaya, ayun po, hanggang dun po muna, ipapasok mo na sa aking asawa para i-continue. Yan, ano naman po, I'm from batch 11 ng home office po. Last April 2024, I attended a training po dito sa Butuan. And sabi ko sa Lord, Lord, kung ano man yung nais mo na ma-receive ko, let it be. And noong time na yon, sobrang daming revelations ng Lord. Nung pag-uwi ko po sa church na meron kami, talagang tuloy-tuloy yung applications namin. Pero hindi pa rin po ako umalis sa dati kong work. Nagwo-work po ako before as a bank employee po. I've been working in the bank for almost 10 years. And yun po, nung time na yun, sabi nga, after nung dito sa Butuan, merong journey na pagdadaanan. And ako po, personally, yung journey ko is talagang mahirap. And ang nangyari po sa akin, nagkaroon po ako ng molar pregnancy. Nandito pa lang po ako sa Butuan noon, nagkaroon po ako ng menstruation, spotting siya. Kasi sabi ko, normal naman yung spotting na to kasi kasi po, po kami, contraceptive namin is injectable. So, pag nagka-mens po ako is spotting lang. Sabi ko, okay lang to. Pero tumagal po siya in a month. Tapos nagkaroon ako ng mga signs ng, yung parang na-pregnant, nagsusuka ako, ganyan. Sabi ko, imposible, kasi meron kaming injectable na ginamit. Pero, yun nga, noong time na pumunta ako sa OB, na-detect na mayroon pa akong molar pregnancy. Dun sa uterus, may mga blood na nabuo, sobrang buo-buo siya. Tapos, yung HCG level ko po is, dapat yung normal niya is 0 to 5. Umabot po ng millions yung HCG level ko. Sabi ko, Lord, millions yung HCG. Ang sa atin ng Lord is millions na blessing. Pero yun yung dumating sa akin nung time na yon. Pero nandun pa rin yung tiwala ko sa Lord. Nag-undergo po ako naraspa po ako. Pero sabi ko, Lord, tuloy ako na maglilingkod sa'yo. Tinutuloy ko po rin yung pag-win, pag-consolidate yung mga process na ginagawa sa church. And the Lord is faithful kasi napagtagumpayan ko po siya ng mabilis lang. Pero after po nag-undergo pa rin ako ng chemotherapy. Sabi nung OB, kailangan mo mag-undergo ng chemotherapy kasi to normalize po yung sa hormones na meron ako. And sabi ko, Lord, alam ko hindi mo ako pababayaan. Nandun yung trust ko sa Lord kasi yung life verse ko po is, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Sabi ko, Lord, I'm a covenant person. Sabi po sa akin ng pastor namin, pwede kang mag-withdraw sa Lord. Sabi ko, Lord, I pray for healing, for divine healing. And the Lord is truly faithful na kahit nag-undergo po ako ng 2 times na chemotherapy, talagang hindi pinaranas sa akin ng Lord yung pain na sobrang pain. Talagang nagkaroon lang po ako ng rashes sa noo and mga singaw sa mouth po. Pero after po noon, mabilis na yung healing. Pero after po nun, meron pang kasunod, hindi pa siya natapos. Nagkaroon po ako ng bukol naman sa breast. Nagpre-preach ako sa process namin sa church. Sabi ko, yung power of healing. Kinabukasan, nagkaroon po ako ng bukol sa right breast ko. Sabi ko, Lord, alam ko, hindi ito yung plano mo. Hindi ako nagpatalo sa kalaban, kundi patuloy ako nagtiwala sa Lord. Sabi ko, Lord, I pray for healing. After ilang months po, last January, wala na yung bukol. Talagang nagtiwala ako sa Lord na, Lord, alam ko, divine healing yung pagkakalaw mo sa akin. Kasi simula bata po, nag-practice na ako magbigay ng tithes. Naging faithful ako in giving the offering. And yung sa first fruit po, yung before pa po kami dumating dito sa Butuan, na-apply ko na po siya nung first time po ako na mag-work. Sabi, narinig ko lang siya sa church, pero hindi ko pa alam talaga yung meaning. Pero sabi ko, Lord, bibigay ko sa'yo yung unang sahod ko po nung first time na nag-work ako. Sabi nga po nila, Pastora Tini, Pastor Non, and the first, pag nagbigay ka sa Lord ng the first, the rest will be blessed. Kaya talagang yun yung pinanghahawakan ko sa Lord na He is truly faithful. Now, pag we are faithful sa covenant natin with the Lord, talagang siya yung mag-protect sa atin. Siya po yung
mag-bless sa life na meron tayo. And thankful po kami sa Lord kasi this year muli kaming nakabalik dito sa Butuan. And we believe na as we start our year, talagang may gagawin ng Lord sa life namin. Yung miracles, millions and multitudes, magmamanifest sa life po namin dahil yun yung plano ng Lord for us to bless other people. And thank you po talaga kila Pastor Nonon and Pastora Tini for the privilege and for your generosity na for us to experience the life na nais po ng Lord. Thank you po sa buhay niyo po. Yan po to sum it up po. Kami po ay sobrang thankful. Pagdating na nung DNA pa lang po, everyday yung prayer ko talaga, puro thanksgiving sa Lord kasi nung nagpunta ako dito, gusto ko, ang wish ko sana nandito siya. Nung nagpunta naman siya, sinasabi ko sa sarili ko, sana andun din ako. Pero nung nakabalik kami dito, talagang sobrang grateful ako sa Lord, kasama pa yung anak ko, tsaka kasama pa yung biyenan ko. Kasi mas nagiging malinaw. At alam ko ngayon, meron ng lesson sa akin. Hindi na sinasabi ko, it's not about me. And katulad din po sa mga naandito po, it's not about you po. May gagawin si Lord sa buhay po natin. Palilinawin niya, katulad nga ng kanina po, yung wisdom po, ibibigay niya. Narito na tayo sa tamang system. Pero si Lord ang magpo-provide ng lahat ng victories po sa atin po. Yan. Thank you po. Thank you po. And all the glory belongs to the Lord. To God To God be the the glory po. glory po.